Fort Santiago. Fort Santiago, pasyalan, history ng Pilipinas na kung saan dito nagsimula ang giyera. 1645, 1900 saka 1954. Palabas na kami. Palabas na ng Fort Santiago. Ito yung history mula 1645. Dito nagkampo rin ang mga Espanyol. Ito yung pinaka headquarters ng sinakop tayo ng Espanya. 1600 1645. Okay. Dito yung Palacio de Gobernador. Gobernador lang ang pinakamataas dito noon. Ito yun. Papasok tayo sa Comelec headquarters. Ito yung Manila Cathedral. Manila Cathedral. Okay. Manila Cathedral. Manila Cathedral. Ito yung uniforme nung panahon ng Kastila. Okay. Ito ang Manila Cathedral. Okay. Ayan. Ganda ng Manila Cathedral, oh. Okay. Mag-i-enjoy. Lalapitan natin yung kumolekta. Ito na ang headquarters ng Kumolekta. Kumolekta Mandurugas. Kurap na opisina. Ito yung kurap na opisina. Kawawa ang taong bayan, naghihirap. Inuubos lang ang pera ng kaban ng bayan. Kurap na opisina. Katapat ng Panginoon, humingi na kayo ng George Garcia. Attorney George Garcia, humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Ibalik mo yung pera ng taong bayan. Ibalik mo. Ibalik. Ipagdasal kita, Attorney Garcia, na sana yung kayamanan mo ibalik mo sa taong bayan. Mahal na Panginoon, subaybayan nyo ang mga tao sa dati kong kasama sa gobyerno. Ito yung katedral. Ipanalangin ko ang tauhan sa gobyerno na magbago.
Magbago sana yung ating gobyerno. Hindi maging kawatan. Attorney Garcia, sana marinig mo ito. Pero hindi. Hindi nyo, mga manhid kayo, ano? Mga manhid, ay inyong kaisipan. Okay, balik tayo. Okay. Ito yung headquarters ng Kumolekta Commission, taga-kolekta ng pera ng taong bayan. Diyos ko. Nagkaroon ng outtaking ang mga party list. Yung mga nanalo, masaya. Yung natalo, malungkot. Mayroon bang dayaan nangyari? Mayroon. Sa senador na lang, mayroon nangyari na kalukuhan, ano? Ikuha natin, ilapit natin. So, sayang, mga kaibigan. Ano? Wala, hindi kami pinayagan mag-protest kasi nga daw magpo-proclaim ng mga party list. So masaya yung nanalo, yung natalo malungkot, yung may pagdududa na nadaya malungkot rin. So sana ano bang solusyon natin mga kababayan sa ating bayan? Hayaan na lang ba natin, hindi na lang tayo kikibo? Kaya nga sabi ng karamihan, totoo naman, na ang protesta, filing of complaint on legal way, hindi tatalab ngayon, hindi tatalab. Eh, sa ibang panahon na administrasyon, hindi nga tatalab, mas lalo ngayon. Wala nang pinapakinggan ngayon. Basta sa administration ngayon, wala na tayong maasahan. Nakakalungkot ang bansa natin. Wala tayong maasahan. So, sabi ko nga, siguro ito na siguro ang kilos natin. Alam nyo, ito analysis ko. Balik tayo dito sa Panginoon. Sa Panginoon tayo. Ang analysis ko dito, mga kaibigan, na nangyayari sa ating bansa. Paano natin mabago ang bansa? Isa lang naman tayong mamamayang Pilipino. Pero nga sabi nga natin, tayo yung makapangyarihan, ang taong bayan. Ngunit masabi natin taong bayan kung kahit malang 10% ng taong bayan o 5% ng taong bayan ay kikilos, masasabi natin na taong bayan. Pero kung hindi tayo magkakaisa, mangingibabaw pa rin ang sistemang bulok ng gobyerno. Ano? Sa panahon kasi ni Pangulong Duterte, gusto niyang baguhin ang sistema ng gobyerno, pero natatakot siya, nangangamba siya, baka magalit ang taong bayan pag binago niya ang sistema. Kasi maraming maapektuhan, maraming matamaan. Una, yung mga kurap. Pangalawa, yung mga abusado. Pangatlo, yung mga durugista. Pang-apat, yung komunista. Ano? So, mahirap mabagong Pilipinas. Kaya dapat talaga yung 1986 revolution, sana nung 1986 revolution, sana tinutuo ni Cory Aquino, ni dating Presidente Aquino, tinutuo niya. Huli na nung mag-isip si Senador Gringo Honasan, gusto niyang bawiin, pero mahirap nang bawiin kasi nakakapit na, ano? So yun yung problema natin. So sana magising ang Pilipino.
magising ang Pilipino na mabago ang Pilipinas. So, isa tayong Katoliko na naniniwala sa Diyos na may Panginoon. Pero sabi nga, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Kung hindi rin tayo kikilos, wala rin mangyayari sa ating bansa. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.